Ay, akot. Puta. Muntik ko nang mahawakan mga katunying, may ahas. Gulat pa ako ay. Buhay pa ba? Buhay pa. Yun o. Oh. So sa mga makakapanood po na bata dyan, huwag nyo po itong gagayahin mga katunying. At delicates po ito. Lalo na kapag so dudubling, kahit nakaipit na dudubling ko lang na hawakan ba kasi kumalas mga katunying. Abayari tayo pagka ganyan. Lagay lang natin dito sa galon. Medyo putol na yung buntot niya mga katunying. Hindi ko lang kung bakit. Nanti keras ini bisa nggak kamu Bisa. makannya? It's okay. Dicopot ya. As long as not batu. Ito aja batik ulang ako. So what is up mga katunying, another day, another vlog. Siyempre welcome back sa ating YouTube channel. At ngayong araw nga pala mga katunying, nandito na naman tayo sa ating garden. At ayun nga po mga katunying, nandun tayo sa loob ng bahay kanina. At nagmumuni-muni, gawa ng mainit dito sa garden mga katunying. At galing pala ako sa palengke kanina para bibili sana ng punla ng ano natin, punla ng ating mais, kaso wala po tayong nabili mga katunying, gawa ng wala silang tinda. Ang meron lang dun is mga lettuce at kung ano-ano pa. Wala yung target natin mga katunying. At ngayon ay nag-aya si Diana mag-ihaw. So magbabarbecue tayo mga katunying. Kaya magpre-prepare tayo ng ating pag-iihawan. Ay, nagdidilig siyang init-init. Kaya nagdidilig siya mga katunying. Hey. 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 Hindi na mamamansin. So mga katunying, magpre-prepare tayo ng pag-iihawan natin dahil mag-iihaw daw tayo. At nag-prepare din siya ng iihawin. Meron tayo ditong uling. Mahal ng uling dito mga katunying. Tsaka ito yung uling na ano yata, yung basta, ganun, yung bilog-bilog. Yun yung uling na nabili natin. At nakakuha tayo ng dayami mga katunying pala. So kung nang ipakita sa inyo yung dayami na nakuha natin dyan sa daan. So may nadaanan ako nag-harvest mga katunying dun sa dinaanan ko kanina, puntang palengke. So nag-asa ko kung pwedeng humingi ako ng konti na ilalagay ko lang sa pugad ng aking alagang patok ako. At pumayag naman sila mga katunying, sabi kuha lang ako hanggat gusto ko. Kaso nga lang, plastic lang yung dala ko mga katunying. Ito lang. Pero kung sa mga katunying, meron tayong gagawing pugad ng ating mga alagang pato. So ilalagay natin ito mamaya after natin mag-barbecue mga katunying. So habang nag-aantay tayo ng pabaga, dahil umpisa na natin pabagahin yun, hindi naman magbabaga lahat. At habang nag-aantay, para hindi sayang yung time, ay ilalagay natin ito doon sa ating pugad ng pato. Kaya ayun, magsiset up na tayo mga katunying. Rocket all. Same. Pwede mga traktor na malaki. So intayog pasgudan. So ganito yung technique mga katunying para mabilis nating pabagain. Gagamitan natin ng gas. Para mabilis yung pabaga. So ilalagay lang natin ito din eh. Yung ating gas. Tapos yung ihawan. So ilalagay natin dito sa silong. Ganyan. Tapos sisindan natin yan mga katunying. Kung saan ko gumamit ng ganitong uling. Hindi ko alam kung maganda tong klaseng uling na ito mga katunying. Dito yung bilog-bilog. Mahal ng uling dito samantalang sa probinsya dati. Oh, this one. Only for this one. Ito yung ano mga katunying ginagawa nilang, dinudurog muna nila yung uling. You like this ya? Maybe. Let's try it. If not, at least we try. Di ba mga katunying? Try lang natin. Does it work? Oh God! Ano nga po ito?
Pabagain lang natin siya. Tingnan natin kung magandang klase ito. So pinapabago po natin. Pinapasgudan natin dun sa silang gamit tong kalan natin na portable. Nung naging manual na po siya, disindi. Hindi na po gumagana kasi yung kanyang tunay na switch. Kaya ginagamitan natin ng backup na lighter. Ngayon naman kung may baga na mga katunying, tanggalin na natin tong gas. Mainit ba? Hindi naman, sakto lang. Then, ito try natin, no? Hintayin natin na bumaga siya ng bumaga. At habang inantay natin to, ilalagay muna natin yung dayami dun sa pugad ng ating mga pato at manok para hindi halo-halo yung kanilang itlog mga katunying. Dahil hindi ko alam, inipon nila kasi yung inipon nila yung dayami dun sa isang pugad lang. Pero kung tatambakan natin ng dayami mga katunying, hindi naman na siguro nila iipunin kasi sobrang dami naman na. Kaya tara, samahan nyo kung ilagay natin muna to habang nag-aantay. Dati mga katunying, sa Pilipinas ko lang ginagawa ang pagkuha ng dayami. Pero ngayon, nandito na tayo sa Taiwan, kumukuha pa rin tayo ng dayami mga katunying. Kung malaki lang sana yung lagayan ko, dinagdagan ko sana para may magamit tayo sa sibuyas. Pero malit lang kasi mga katunying. Maglalagay tayo ng dayami. Nilabas na yung isang itlog, oh. Tsaka ayusin din natin mga katunying para maganda-ganda. Ganahan sila mga itlog. Siyempre as usual, kailangan natin itaas to para makalusok tayo sa loob. Kailangan natin tong net na to mga katunying para sa protection nila. Nilagay ko dun sa gilid yung isa mga katunying, tapos yung isa. Dahil tatlo yung inahin natin, tapos dalawa lang yung nangit. Di ko alam, isa o dalawa lang yung nangitlog mga katunying, tapos yung dalawang manok natin. Pero yung dalawang manok kasi natin, nagsasama sila sa isang pugad lang mga katunying. So ililipat natin ngayon yung itlog ng manok. Huwag natin galawan yung itlog ng pato. Ay, akot! Put! Muntik ko nang mahawakan mga katunying, may ahas. May ahas din eh. Ayun oh. Dedo na yata. Gulat pa ako ay. Buhay pa ba? Buhay pa. Ayun oh. Oh. Nagulat pa ako. Nakaha. Ang ganda ng pagkakaano ko dito mga katunying. Ang ganda ng pagkakaano ko dito. Tapos inangat ko yung ito. Inangat ko yung pugad na yan. Inangat ko yung pugad na yan mga katunying. Nandun yung buntot niya. Nakalusot yung buntot niya doon. Ito. Ano, nakalusot yung buntot niya dyan kanina. Gumalaw, nagulat ako. Grabe ba? Ahas. Pero maliit lang siya mga katunying. Normally hindi naman ganyan kalaki yung natin, nahuli natin. Pero syempre nakakatakot pa rin mga katunying. At ang isa pa, tanggal na yung buntot niya. Ayun oh. So putol yung buntot niya. Ang sabi nila is kapag ang ahas putol ang buntot, ibig sabihin nakakagat na. Kaya ang gagawin natin mga katunying, walang iba kundi syempre huhuli natin yan, ilalagay natin sa container, and then itatawag natin sa manugang ng amo natin para matulungan niya tayo i-surrender. Gawa ng 3 days walang pasok. Pag 3 days walang pasok, di yan makakakain, pwede siyang mamatay. Siyempre mga katunying, kahit pa ganyan yan, kailangan natin i-surrender dahil bawal na bawal sa Taiwan ang pumatay ng mga ganyang hayop. So itutuloy lang natin muna itong ginagawa natin para isahang punta doon. So medyo nagulat lang ako mga katunying, pero hindi ako natakot dahil siyempre ilang experience na din tayo ng ganyan. Hindi ako natakot, nagulat lang. Sabi ko na parang hindi magulat na kung di gumulo yung buntot, hindi ko nakita mga katunying. Ilalagay ko lang itong dayami dito. Ilalagay ko itong dayami dito, sila na bahala na mag-ayos. Yung mga manok at pato na bahalang mag-ayos ng kanilang pugad. So bahala na sila kung kaanong ayos ang nila.
So tatanggalin lang natin yung itlog ng pato doon sa itlog ng manok. Huwag natin galawin yung itlog ng pato. So itong sobra naman gagamitin natin sa sibuyas mga katunying. Itong sobrang dayami. At malaking tulong tong net mga katunying. Yun nga lang talaga, kailangan lang natin mag-ingat dahil tulad nga nito mga katunying, muntik kong mahawakan yung ahas. Nagulat lang ako. Gulat ako gawa ng pagkahawak ko ng ano eh. Gumalo yung buntot. So ilalagay ko lang yung ano. Lilipat natin dito. Kasi kapag nakita ng mga manok yan, panay na nila, nalapitan na nila. So hindi natin kukunin yung itlog ng pato mga katunying dahil magpapalimlim tayo ngayon. Kulang pa yung pato natin. Karon siguro ng ahas, makaka-score siya eh, no? Hindi niya alam eh, secured na to mga katunying. Secured na yung kanilang pugad. Sasarado na natin ulit. Yan. Ang ahas naman dito sa gardena, ay dito sa kulungan mga katunying, hindi ko siya ma-assure na, hindi ko siya masisiguradong 100% na hindi makakapasok yung ahas. Ang 100% na sure ko lang, once na nakapasok ang ahas, hindi na siya makakalabas. Madadali siya. Kaya ayun mga katunying, titingnan natin yung ating sinindihan doon, yung pinapabaga natin. At the same time, ay kukuha tayo ng pang-ipit, kukunin ko yung pang-ipit at uhuliin natin yung ahas. Let's G! So yun mga katunying, dala-dala na natin ang ating armas. May kumakaway siya doon. May nakita na naman siyang puso ng saging. So ano na yung ano natin, kaibigan natin. So ang ano niya mga katunying, excited siyang pumunta doon, natatakot lang din naman. Kukunin ko lang yung galon natin mga katunying. Kukunin na natin. I almost like this. Because I put that. So kailangan kong mag plastic gloves dahil tumatagos yung amoy niya mga katunying. So let's go. We need to catch that snake because a bit dangerous here in our garden if we have a lot of pet, you know. So yun, nag-imagine yung kasama natin doon, imagine nasi. Imagine na habang kumakain ng chicherya. Kaya ayun, huliin na natin mga katunying. Ayun siya. Ayun. So, kailangan lang natin mag-ingat syempre. So dito ang ating pangmalakasang ipit. Bulok. Oh good. Hindi ko. Ito matakot. So sa part na to, hindi tayo mapapahamak. Basta wag lang pumalas ng ating ipit. Kasi once na itong ipit natin pumalas mga katunying, wala na. Tapos ang kinabukasan. So sa mga makakapanood po na bata dyan, huwag nyo po itong gagayahin mga katunying. Delicates po ito. Lalo na kapag so dudubling, kahit nakaipit na dudubling ko lang na hawakan ba kasi kumalas mga katunying. Mabayari tayo pagka ganyan. Dahil sa kapal ng lambat natin, nasugat siya. Sorry, di ko sinasadyang masugatan ka. Gusto ko lang maprotektahan itong lakas niya.
Gusto ko lang maprotektahan syempre itong aking mga alaga din. Nagulat lang ako kanina, gawa ng muntik kong mahawakan yung buntot, buti hindi ulo. Huwag mo lang ipulupot yung sarili mo ah. Pinapahirapan mo lang yung dalawa. Pinapahirapan mo lang yung tayo. Yan. So ito na siya mga katunying. Nahuli na natin. So ito na yung nahuli natin na ano. Lagay na natin dun sa lagayan. Lagay na lang natin dun sa galon. Dep. 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 Lagay lang natin dito sa galon. Medyo putol na yung buntot niya mga kapatid. Hindi ko lang kung bakit. Ay, ayusin ulit natin tong net para kung sakali mang may atake ulit, madali ulit siya. So almost a month mga katunying. So almost a month mga katunying na walang ahas na namataan dito sa garden natin. Ngayon lang ulit nagkaroon. Kaya ayun, syempre thank you pa rin dahil safe pa rin tayo. So itatawag ko lang saglit itong mga katunying. I-message ko lang yung kukuha. Tawagan lang natin. Hello, good afternoon. Can you help me because I got a snake again? This one. Because I don't know how to call I don't know how to call the guy to get this snake because we have 2 days more no work. Yeah. Okay, thank you. Okay. Thank you. So yung mga katunying na i-report na natin at kukunin na nila dito. Pipicturean lang natin at isa-send. Dahil 2 araw pa mga katunying na wala tayong pasok, kaya kung hintayin natin yon 2 araw na magugutom siya at baka ikapahamak pa ng ahas. Kaya sa ngayon ililigpit na natin to at tayo ay tutuloy na yung ating picnic. Let's go! Grabe mga katunying, oh. Napaka-aggressive ng nahuli nating ahas. So kukunin na nila to dito mga katunying, tinawag na natin. So wait na lang natin yung kukuha. So ito na yung ihawin natin mga katunying, no? Uulamin natin sa kanin. Hindi ko alam kung bakit anong meron. Pero kaya siya eh. Kaya tara, ihaw na tayo.